Pwede, pero ito ang main purpose ko dito is para sa LBD. So, pag tinap ko to ng positive, mag-on yan. Kahit hindi mo pindutin to, yung mismong button. So, ganun din, no, kapag nag-off, kailangan may supply rin siya ng positive supply. Off ko, didikit ko ulit to dito para kita nyo. Kung mapapansin nyo to, nag-off. Ngayon, pag matagal, gaya ng LBD, sa LBD kasi mga idol, matagal, diba, naka-on. Pag naka-reconnect, naka-on yung relay, may supply siya. Kapag naka-disconnect, mawawala yung supply ng relay. Naka-disconnect. So, ngayon, ganun ang gagawin natin. Tatagalan natin yung supply. Kunyari, nag-reconnect yung LBD. So, dinikit ko na yung supply, nag-reconnect na LBD. Walang problema yan kahit matagal. Mag-on lang yung ating SAM doon, basta may supply. Pero pwede mo rin siyang bitawan, 'di ba? Gaya kanina, yung mabilis ang bitaw. Yan, kunyari LBD kasi yan eh. Yung matagal lang supply niya diyan, nakadikit. Ayan oh. Ngayon, kapag nag-disconnect yung LBD, mamamatay yan. 'Di ba? So, ayun yung purpose niyan, kaya para sa LBD ko siya ginawa. So, yun, good day, hello mga idol. Welcome back to my channel. So, ngayong araw meron tayo ditong i-unboxing at i-review. Sa title pa lang at thumbnail ng video natin, alam nyo na kung anong laman na tong box na to. Unahin natin pag-unboxing, no? Buksan na natin. So kapag bibili kayo na to, ganyan kakapal yung bubble wrap nya. Safe na safe yung inyong parcel. Yan. Pati yung may nakasulat pa na fragile, no? Kahit hindi naman siya babasagin, may nakasulat na fragile. Safe na safe yan mga idol. So kung gusto niyo palang bumili na to, nasa product natin, no? Ilalagay ko sa description. So bali yan yung laman ng box natin. Samdon na 3 kW 24 volts. So na-review ko na to. May na-review na akong ganito, pero i-review natin ulit para sa hindi pa nakapanood. Bubuksan natin yung loob na to para makita nyo ulit yung loob. So buksan na rin natin tong isa. Ito. So yan, may damage ng kaunti yung karton, pero hindi naman tumagos sa loob, no. Makapal yung karton niya eh. So yan yung dalawang dumating sa atin. Isang battery na lithium ion, pero nakalagay lithium ion, no? Lithium ion batteries. Ayan. Ang brand na to Gentai, tapos ito ay Samdon. So buksan na natin, no? Unahin natin yung battery. Pero ito ang i-review natin, yung Samdon, kasi ito yung title ng video natin. Bali kapag bumili kayo ng battery, ito yung loob. So yung karton na damage kanina, so may foam pa siya, no? Kaya hindi tatagos sa loob yung UP. Yan, may certificate pa na QC pass. Yan, sticker ata to. Ano? Matigas. Then may dalawang bolt na siya dito. May libreng bolt na, no? Hindi na kayo bibili. Then may foam makapal. Ayan, no? So ang kapal ng foam niya. Then yung battery niya ay ito. May handle siya dito, tapos tali. Matibay naman. Okay, natanggal yung takip ng terminal. So lagay muna natin, baka may mahulog. Yan. So tanggalin natin. So ayan yung battery natin. Testing na rin natin yung Samdon dito kapag na-unboxing na natin or na-review na natin. Ayan yung battery. Ayan. Buksan na natin tong Samdon. As
as usual, ayun pa rin yung loob niya, no? May foam rin syempre. Tinanggal mo yung foam. Ayan. Makikita mo na yung inverter natin, user manual niya. So, ano to, no? Series. So, 1,000 hanggang 6,000 watts. Meron silang ganitong design. So, ito yung mga parameters, oh. Yan, mga parameters niya. So, basahin nyo na lang, no? Pag hindi nyo pa kabisado, so magbasa-basa na lang kayo ng user manual. Then, ito yung pag-install. Kailangan may ito yung sukat nyo pala. Ito naman yung pag-install, kailangan may 10 cm na space sa taas, sa gilid at sa baba para sa flow ng air, flow ng hangin. Then syempre naka-plastic yung ating samdon. Then yung kanyang battery cable, 25mm to. So, tingnan na rin natin, no? Baka binago na nila eh. Ang alam ko 25mm, pero ayan, 25 nga. 25mm, saka dito naman sa sukat ng terminal lug 25 nakasulat. 22 lang pala. 22/8. Pero naka description doon 25mm. Ginawa siguro nila 22 ang terminal lug para mas masikip. Then yung kanyang mount nakahiwalay sa kanyang inverter para ito unahin yung dito. Pag nagsukat kayo, ito yung isusukat nyo muna. Sa kanya ikabit yung mga screw na to. May screw yan kasama, ayan, sa likod ng inverter para sakto yung mabubutas nyo dito. Para hindi nyo naiangat yung inverter sa dingding kasi masyadong mabigat. Para ito lang munang ipapangsukat nyo sa dingding. Nakaganon siya. So yan lang loob ng samdon, no? Wire, screw, tas yung mount. Then ito na. Mamaya bubuksan natin yung samdon para makita yung loob. So yan yung samdon natin. Ang ganda. Tapos yung battery. Bali itong setup na to mga idol ay off-grid lang, no? Off-grid inverter tong samdon na binili natin. Kapag sinabing hybrid, may built-in na siyang MPPT. Hindi ka na bibili. So sa pangalawang pagkakataon, bubuksan natin to para makita nyo yung loob. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog natin, makikita nyo yung loob na to. So bago ang lahat, pakita ko muna yung ilalim. Yan. Ganda ng design ng ventilation niya, no? Yan. Ganun din sa gilid. Nandiyan yung pan niya. Ayun, no? Kita ba? Ayun yung pan niya. Dito talaga yung flow ng hangin. So dagdagan yung pan kung gusto nyo, pwede naman. Ito gilid niya. Then sa kabilang gilid at sa taas. Ayan. So ito yung specs niya, papakita ko na rin. Ayan. 3,000 watts, 24 volts. So kaya na to, times 3 yung rated power niya, no? Ito yung true rated power niya talaga, 3,000 watts. Pero yung surge power or peak power niya, times 3. So umaabot na ang 9,000. Pwede siya sa lead acid and lithium. AC output 170 hanggang 275 volts. Ay input pala yan. Ito yung output to 20 volts 60 Hz. Yan. AC charging niya in case na gusto niyo siya mag-charge sa grid. So 0 hanggang 30 ampere, pwede adjustable. Yan, para hindi malobat yung battery nyo in case na tag-ulan. Kung gusto niyo i-charge sa grid, pwede.
parang naging power bank lang ang kinalabasan. At least may kuryente kayo, di ba? Kahit tag-ulan. Kaya lang, doon siya sa grid kukuha ng charging. Wala, hindi sa solar panel kasi hindi makaka-harvest yung solar panel natin kapag tag-ulan. Doon siya sa grid. Ayan yung ano niya, pure sine wave siya. Ito yung flow chart ng connection, battery, inverter, AC input, and load. So, buksan na natin mga idol. Bago pala natin buksan, sukatan natin tong battery kung ilang volts. So 26.4. Yan. Maganda yung cell na to, 26.4. So balik na natin. Ngayon pa lang natin siya mabubuksan mga idol kasi medyo busy tayo, maraming gawa. So panoorin yung video natin mga idol dahil itong Samdon na to ay mga bagong labas. Kasi iba na yung interface na to mga idol kumpara sa mga sinaunang Samdon based sa kanyang user manual. Kasi may napansin ako parang magkaiba sila eh. So ito yung sa lumang Samdon. Yan, yung gamit natin ngayon sa loob. At ito naman yung sa bagong Samdon. Yan, yung makinis. Ito kasi gusot-gusot na. Ikalawang na rin. Ito yung sa luma. Kung mapapansin nyo, sa luma, parang coupon band lang, oh, pati yung harapan ng user manual. Sa bagong Samdon naman, matigas yung harapan. Yan, oh. Matigas. Pero pagdating sa loob, magkaiba sila. Kung mapapansin nyo, may kulay ito. Then dito, wala. Black and white lang yung mga nakadrawing. Black and white lang. Yan. At saka pagdating sa may interface mga idol, tignan nyo. Buksan muna natin tong Samdon bago natin i-testing, no? Pero bago ang lahat, tignan nyo muna tong nakita ko sa lumang Samdon at bagong Samdon. Punta tayo sa kanyang. Maganda yung bagong Samdon ngayon, no? May kulay yung mga ano niya kumpara sa luma. Ayan, no? Walang kulay, oh. Tsaka iba na yung design. Yan. Punta tayo dito sa kanyang interface. Yan, ito. Kung mapapansin nyo, sa interface pa lang, magkaiba na sila. Pero parehas pa rin yan ng parameters na susundin natin, no? So mamaya tuturo natin. Kaya panoorin yung video natin. Ay, next video na lang natin ituturo yung parameters kasi magre-review lang tayo eh. Then, i-modified ko na rin tong Samdon na to para mag-auto on off siya kapag lobat na. Ayaw ko gamitin yung low voltage na Samdon eh. So, ito. Tingnan nyo yung parameters ng interface dito. Ay, interface dito hanggang D18. Yan o. A10, A11, 12. Pero itong Samdon na to, hindi ko pa natetesting kung legit ba na hanggang A18, no? Yan. Compare dito sa lumang Samdon, A0 hanggang A9 lang. Wala na yan dito sa likod. Ayan o, wala na o. A9 lang talaga yung sinaunang Samdon. Pero itong bagong labas hanggang 18. Yan, hanggang 18 siya. So, pero malalaman natin kapag tinesting natin siya mamaya, no? Kung hanggang A18 nga talaga. Yan. Kasi dito yung note niya na dapat yung voltage ng A2 greater than A3 greater than A6. Yan. Valid yan sa D3 working mode. Ito kasi yun sa A0. Yung D3. Kung mapapansin yung D1 AC priority at yung D3 solar battery priority. So dito naman may dito siya eco mode. Pero dito parang wala eh oh. D1 and D3 lang. Tinanggal na nila yung D2. Pero hindi ko lang sure kasi mamaya natin malalaman. Kasi bagong dating tong Samdon na to. Yung lumang Samdon papakita ko sa inyo ha. Pasok tayo sa loob. Ito yung lumang Samdon mga idol eh. Ito pa rin ang awyang no. Kung mga nagtatanong na kung okay pa ba ang awyang natin. Ayan. Goods na goods pa rin. Nag-harvest pa rin. Ito yung lumang Samdon ay yung gamit namin ngayon. Ayan. Goods na goods rin yung Samdon. Diyan kami nagiinit ng tubig at nagsasaing rice cooker. Lahat ng buong bahay na load
dito sa Samdon na to. So ngayon wala gaanong wifi lang nakabukas, 13 watts. Walang appliances. Ayan yung sa Samdon ko. Ayan o. Yan, Samdon. Buhay yan o, buhay. Ayan yung gumagana ngayon. So magulo lang yung wiring natin kasi hindi yan permanent. Ililipat ko kasi yan ng pwesto. Kaya hindi pa nakapix, inaayos pa yung sa kusina eh. Balik tayo dito mga idol. So panoorin nyo yung next video natin kung paano natin iset yung parameters ni Samdon, no? Kaya huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos. So buksan na natin to kasi mahaba na yung video natin. Kuha lang tayo ng stand. Bali ito yung loob ng Samdon. So nakalimutan natin sukatan kung gaano ba siya kahaba. Ayan. So nasa 20 inches at 19.5 inches pala. Ito nga tayo sa baba. Ayan. 50 cm mga idol, 50 cm. Then yung lapad niya 30 cm. Ayan, nandito tayo para makita nyo. 30 cm at yung kapal niya naman ay nasa 15 cm. So ayan yung sukat niya, no. Pagdating naman sa toroidal transformer niya, ang laki. Ayan, no. Nasa 8 inches. Parang power amplifier yung mga transformer. Ganyan kalaki. Mga power amplifier na transformer. Mga 7.5 inches pala. Yan, ganyan kalaki, no. Then yung kapal, ang kapal 10 cm. Ganyan kalaki. Then parang ganun pa rin naman, walang pinagbago sa loob. Mukhang program lang naman ang binago nila. Kasi mayroon na siyang marami na siyang sa interface. Kasi sa program hanggang D18 na siya, no. Sa luma hanggang D9 lang. Pero ganun pa rin yung loob. Hindi naman nabago. Nakakabit na kasi yung isa kong Samdon para makita sana natin kung may pinagbago ba. Pero mukhang ganun pa rin, walang pinagbago. Kasi yung sa driver niya or control, ayun pa rin, nandun pa rin yung 4 na resistor. Diyan pa rin yung mga transistor, yung driver natin. So ganun pa rin, diyan pa rin yung mga relay, walang pinagbago sa board. Yan, capacitor. Then pagdating dito dapat kulang to ng isa Tingnan natin Ayan kulang pa rin siya ng isa. Yun. Nakuha tayo panturo. Ayan Yun. Tapos dito sa kabila isa rin. Ayan, isa dito, isa doon. So, sa kabilang side dito. Yan, diyan, kulang rin yan diyan na isa. Dito kulang isa, kulang isa, kulang isa, kulang isa. So, slot yan mga idol kung gusto niyo magdagdag. So, pwede niyo dagdagan yan, may nakaabang na rin naman na resistor. May nakaabang na resistor. Kumbaga, dadagdagan nyo na lang talaga. Wala na kayong ibang gagalawin. Pwede naman. Para mas tumibay lalo, no. Ito yung part number ng MOSFET nyo. Kita ba? Hindi masyadong maaninag. Balot din naman siya ng coating pero manipis lang yung coat. So, mas maganda kapalan nyo konti para in case na masyadong maraming langgam sa bahay nyo ay hindi masira basta-basta, no? Kasi yung mga langgam na yan mga idol, kapag nakapasok dito at gumapang dyan sa mga circuit, may chance na masira to, no? Pero naka-coat naman siya, kumbaga manipis lang. May chance lang na masira siya kapag nadikitan niya mismo yung mismong conductor or dinadaluyan ng kuryente. Siyempre pag ang langgam marami, so mahaba yan, nagsasama-sama sila. So, ganun pa rin yung loob ni Samdon. Ganun pa rin yung transformer. Yan. May BGA yata dito. Yan, BGA. Wala namang pinagbago mga idol. Malaki pa rin. Then, mo-modified ko muna to para mag-auto on off siya. So, pag hybrid yung kinuha nyo pala mga idol, ay meron lang siya dito ang MPPT. Yan. Ayun, kung mapapansin nyo, may nakaabang na lagayan ng tornilyo dito. Kasi
para yan sa MPPT niya. Ayun ang pinagkaiba ng hybrid at off-grid. Kapag hybrid, may MPPT dyan, then diretso na rin yun ng battery. Dito rin yung nakakabit sa battery. Ito. Yung dalawang output ng MPPT, yung positive negative na output. So diretso na yung battery, wala na yung dadaan ng breaker. Kaya mas okay pa rin, mas sa akin mas okay yung off-grid. Kasi sabi nila kapag hybrid daw ay kapag full charge ng battery sa solar panel kukuha. So hindi po, no, kasi yung output ng hybrid ay diretso rin dito sa terminal ng battery. So paano siya kukuha doon, 'di ba? So ganon din naman ang setup noon kapag naka-off-grid ka, 'di ba? Kasi hiwalay lang yung MPPT mo. Diretso ka pa rin sa battery kapag naka-off-grid ka. So walang pinagbago. Kaya mas prefer ko nga ang off-grid kaysa sa hybrid. Based lang sa akin as a technician. Pero parehas lang rin naman ang presyo yun. Kasi nasa 19.5 yung hybrid. So pag bibili ka ng MPPT at Samdo na to is ganun din. Nasa 19.5 rin na abutin. Depende na lang kung may voucher na. Kasi nagkakaubusan ng stock, hindi na kami naghintay ng voucher. Modified ko muna to mga idol para mag auto on off para sa kanyang low voltage. Gusto ko kasi yung isang LBD gamitin, mas na-accurate ako doon kaysa sa ano. Pero walang problema naman kay Samdon. Maganda naman si Samdon at nagbibigay ito ng warranty. In case pala na mag-protect yung inyong AC input. So ito lang, press nyo lang yan para mag-reset. Yan. Press to reset. Nakasulat naman. So para to sa AC input sa charging niya. Ayan mapapansin nyo yung wire AC input, yung red wire ito. Pupunta yan doon, yan galawin ko. Ayan yung red wire na yan. Pupunta dito, then pupunta ng relay. Pupunta yan sa transformer. So pupunta nandito sa dito sa terminal. So babalik lang siya, babalik lang yung AC input. So dadaan pa rin siya sa terminal. Ayan. Kasi yung mga MOSFET may built-in na diode yan sa loob mga idol. So pabalik naman yung niya, charging. Kung pa-output siya, so pag nag-charge pabalik naman Yan. So mga idol, binuksan natin yung kabilang side para makita nyo rin yung MOSFET na nakakabit. Yan. Kulang rin siya ng isa. Ayan Ayun siya, nasabi kong may slot siya na isa. Pero may nakaabang na yan na resistor. Ayan Ganon din sa kabila. Ito. Kaya ikakabit nyo na lang talaga yung isang MOSFET in case na gusto nyo magdagdag para maging 6 dito, 6 dito, 6 sa kabila, 6 sa kabila. So ang part number dito makikita natin kasi ayan. RU61, medyo malabo. RU6130. May code kasi siya 6199 or 6190. RU6190R. 6199. RU6199R. Ito, mas malinaw dito. RU6199R. Ayan yung part number na MOSFET na ginamit. So, mamodified ko muna to ng wire mga idol para sa automatic on and off niya. Lalagyan natin ng yellow wire. Yellow wire ang available natin wala tayo ibang wire. Ito na mga idol, nalagyan na natin siya ng modified wire. Testing natin yung Samdon kung gumagana ba. Lagay natin tong cable niya. Then, kunin natin yung Gentry battery. Kabit na natin sa battery natin yung cable. Huwag nyo gagayahin to yung recta battery kasi magi-spark yan mga idol. May chance masira yung inverter nyo. So for demo lang naman kaya ako siya pwede yun, lagyan yung resistor para dandahan papasok bago nyo siya erekta. Lagyan yung resistor bago nyo i-on. Pero ako hindi na, rekta na natin yan. Testing natin kung
Kabit muna natin yung negative. Hirap pag isang kamay. Cut ko muna yung video. So dito na lang para makita nyo. So negative sa negative, no, bawal baligtad kasi masisira inverter nyo. Sundan nyo na lang kulay, itim sa itim, pula sa pula. Dito ko na pinadaan yung wire, hindi na sa ilalim kasi demo lang naman for testing. Ito ang sinasabi ko sa inyo, no, pag nilagay nyo to agad, mag-spark yan. Tingnan nyo tong red natin, no. Kita nyo, nag-spark. So may chance na masira yung inverter nyo kasi yung mga capacitor niya sa loob ay discharge. Pero for demo lang naman, kaya ko siya pinakita sa inyo. Iwasan yung ganon. Lagyan nyo talaga siya ng breaker, no, para sabay papasok, negative, positive. Then testing na natin yung sum doon. Dito muna natin siya i-on. Yan. Kung mag-on. Yun, may 220 volts siya na at 60 Hz. Yung parameters na to sa sunod ko na sasabihin, no, kung paano i-set. Pero may instruction naman dito. Tapos i-set ko na rin kung anong parameters yung nilalagay ko. Then ito modified wire, testing na rin natin, no, kung mag-off siya. So pwede naman dito ka mag-off. Yan. Tapos dito ka rin mag-on sa modified wire, gamitan nyo ng maraming purpose yan. Para mag-auto on off yung ating inverter kahit wala ka sa bahay, pwedeng bumili ka ng Bluetooth switch, ay Wi-Fi switch para kung gusto mo i-on sa cellphone, pwede. Then pwede rin, pero ang main purpose ko dito, lalagyan ko ng sariling LBD. Dito ko i-connect yung LBD sa yellow wire. Papakita ko kung paano nangyayari dito sa yellow wire. Ito mga idol, testing na natin yung modified wire natin, no? So kumuha tayo ng wire, jumper, yan. Kabit natin to sa positive line kasi nakakonect na to sa battery natin, no? So try natin siya i-on gamit itong maraming purpose, di ba yan? Yung pwede siyang gawing switch mismo sa cellphone, nakakonect para ma-on mo yung Samdon mo gamit yung cellphone. So pwede, pero ito ang main purpose ko dito is para sa LBD. So, pag tinap ko to ng positive, mag-on yan. Kahit hindi mo pindutin to, yung mismong button. So, ganun din, no, kapag nag-off, kailangan may supply rin siya ng positive supply. Off ko, didikit ko ulit to dito para kita nyo. Kung mapapansin nyo to, nag-off. Ngayon, pag matagal, gaya ng LBD, sa LBD kasi mga idol, matagal, diba, naka-on. Pag naka-reconnect, naka-on yung relay, may supply siya. Kapag naka-disconnect, mawawala yung supply ng relay. Naka-disconnect. So, ngayon, ganun ang gagawin natin. Tatagalan natin yung supply. Kunyari, nag-reconnect yung LBD. So, dinikit ko na yung supply, nag-reconnect na LBD. Walang problema yan kahit matagal. Mag-on lang yung ating Samdon, basta may supply. Pero pwede mo rin siyang bitawan, diba, gaya kanina, yung mabilis ang bitaw. Yan, kunyari LBD kasi yan eh. Yung matagal lang supply niya dyan. Nakadikit. Ayan o. Ngayon, kapag nag-disconnect yung LBD, mamamatay yan. Diba? So, ayun yung purpose niyan. Kaya, para sa LBD ko siya ginawa. Ganon ang function niya, no? Pero pwede mo pa rin gamitin yung button dito, ha? Pang manual. Yan, pang manual na lang siya.